Oras na naman na natin papasalamat sa Diyos sa kung isang linggo na nakalipas po sa ating mga buhay, tayo lahat tayo maranas. No? Nakaranas po tayo ng hagupit ng bagyong lumipas. Amen. Pero mabuti po ang Panginoon at hindi po siya nagkulang sa lahat ng bagay para po sa atin. Ang lahat tayo na nangyari naganap sa ating mga buhay na ginawa ng Diyos ng mabuti, ay patuloy po natin na ipagpasalamat po sa ating Diyos na buhay. Amen. Lalo na po sa ating pong naranasan, nagkaroon po tayo ng, nakatanggap po tayo ng mga pagpapalang nakalaan para po sa mga hiniran po ng Panginoon. Magpagbukas po kayo sa akin sa aklat po ng Colosas, chapter 1, verse 12. Ang sabi po niya dito, lagi kayong magpasalamat sa Ama sapagkat minarapat niyang makabahagi kayo sa mga pangako ng Diyos para sa mga hinirang na nasa liwanag. Amen. Kaya po tayong lahat na nakatanggap po ng mga pangako ng Diyos, no, sa pamilitan po ng hinirang ng Panginoon. At ang salita ng Diyos ay nakarating sa bawat isa po sa atin. At tayong lahat ay tumanggap ng pangako ng Diyos para sa kanyang mga hinirang. Sa lahat ng bagay na ating natatamasa, mga pangako po yan ng Panginoon para sa mga lingkod po ng Diyos. At dahil po tayo po ay nananalig sa Panginoon, tayo po ay tumanggap din naman ng mga pangakong pagpapala. May ng Panginoon sa mga lingkod niya at nakarating po sa ating lahat. Higit sa lahat sa kaligtasan. Amen. Na natanggap po natin. Amen. Kung tayo ay makasalanan pa dahil po sa mga lingkod ng Diyos na hinirang, nakarating po sa atin ang salita ng Diyos. Amen. At tayo po ay nakalapit sa Panginoon. At ang lahat ng bagay ay naranasan po natin. Ay wala mapagpapala, palakasan, kasaganaan, sa lahat ang kaligtasan na nakarating po sa atin. Lahat ng bagay na yan na nangyari sa buhay po natin ay dapat po natin pagpasalamat sa Diyos at huwag po natin kalilimutan. Amen. Sapagkat sinasabi po sa aklat ng Mateo, sabi po sa aklat ng Mateo, chapter 13, verse 32, ang sino man kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ngunit, ang sino man ikakahiya ako sa harap ng mga tao ay ipapahiya ko rin sa harap ng aking Ama na nasa langit. Huwag po natin ikahiya magpasalamat sa Diyos sa lahat ng bagay na ginawa po niya sa buhay po natin. Sapagkat kung hindi tayo nagpapasalamat sa Diyos, parang inihiya po natin ang Panginoon. Kaya po, pagkadating ng panahon, baka po tayo rin naman ang ikahiya ng ating Panginoon Jesus sa Ama na nasa langit. Kaya po, pagpasalamat po tayo sa lahat ng bagay na ginawa ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen? Dito po muna tayo sa mga buhay. Sino po ang nagpapasalamat po sa ating Panginoon Diyos na buhay? Tumaas lang po ang kamay. Alapakan po natin ang Panginoon Diyos na buhay sa buhay po ng Abraham. Pusi. Pagpalang umaga sa mga tag-Diyos my life. So, salamat sa Diyos. Tayo ay binigyan ng pagkakataon na mabuhay pa. Sa buhay natin, pasalamatan tayo humihinga, nakakita, nakakarinig. Kahit maraming dinusin sa buhay. Tunay nga na ang bagyo na ating inaasahan ay hindi pa lumarating, pero pasalamat tayo sa Diyos at iniligtas niya tayo. Lagi tayong magpasalamat na tayo humihinga, nakakita, nakakarinig, at makalakad. Kung hindi tayo makalakad, wala na tayong kwentang tao. Salamat sa lakas, biyaya. Bagamat wala tayong maraming pera, magpasalamat lagi tayo. Na tuwing umaga tayo ay nakakahinga. Isang pagpapala yan, nakakita at binibigyan tayo ng buhay ng Diyos. Binibigyan pa tayo ng pagkakataon, mabuhay pa. Amen. Ang buhay natin ay hirap lamang. Huwag tayo magmalaki, huwag tayo magmamayabang. Dapat lagi tayo magpapagpapag. Amen. Salamat sa Panginoon. Amen. Tunay nga na mabuti po ang Panginoon. Tayo po ay nasa Panginoon. Sinasabi po yan ng aklat po ng mga awit chapter 23 verse 1, si Yahweh ang aming pastor, hindi ako magkukulang. Kaya po kung ang Diyos na buhay ay nasa atin, gusto natin sinasampalatayan, asahan po natin sa lahat ng bagay. Hindi po magkukulang ang Diyos
para po sa ating lahat. Sino pa po? Palampakan po natin ang buhay na Diyos sa buhay ni Brother Lito de la Peña. Ako po muna yung kumakati ng isang pagpalang namin po sa ating lahat. Nagaman ako po ay medyo na nahiyang magpasalamat sa balik ng Panginoon po ay lagi naghihintay na tayo magpasalamat sa Kanya. Kaya isang malaking pasasalamat ko po sa Panginoon na ako po ay muling nakapagpasalamat sa Kanya. Pinagpapasalamat ko po sa Panginoon ang isang lingkong gabay at pag-iingat niya sa aking buhay. Saan man po ako pupunta, kasama po ang aking mga mahal sa buhay. Patuloy niya po kami ingatan sa mga salitang gama, nilalayo sa mga kapahamakan, at patuloy niya po kami na binibigay yung aming mga pangailangan sa araw-araw na tunay nga po ang Diyos ay tapat at mabuti sa lahat ng oras at panahon. Patuloy lamang po tayo sa kanyang kilala at patuloy lamang po natin siyang unahin sa ating buhay at ang lahat po ng bagay ay siya na po ang bahala. At salamat po sa Panginoon. Sa Diyos po lahat. Amen. Talaga napakabuti po ng Panginoon. Amen. Kapag tayo ay mananalig lamang po sa Diyos na buhay, iasa natin sa Kanya. Amen. Unahin lamang po natin ang kaharian po ng Diyos at lahat ng bagay ay daragdag ng Panginoon. Sabi po ng aklat ng Mateo 6:33. Tama po? Amen. At sabi po dito sa aklat ng mga awit sa 30 verse 9, ano nga halaga pa kung ako ay mamatay? Anong pakinabang kung malibing sa hukay? Makakapagpuri ba ang mga wala ng buhay? Papapayag ba nila ang iyong katapatan? Amen. Kaya po, tanda po natin, habang tayo ay nabubuhay, tayo dapat magpasalamat sa Diyos. Tayo lahat na nabuhay pa sa Panginoon, tayo po ang dapat magpasalamat sa Panginoon. Amen. At tanda po natin na ang buhay po natin ay hindi po mananatili po sa lupa. Amen. Kaya hanggang tayo nabubuhay, tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Ito lang po tayo sa mga babae. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos sa buhay po. Isa na po sa buhay po ni Sister Mario. Mapagpalang umaga po sa lahat. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na eto buhay pa. Sa lumipas na bagyo, di ba, malalim ang tubig. Walang ng buhay, pero mabuti po ang Diyos. Masasabi ko po na sa mundo ito, hindi araw-araw ng buhay masaya. Amen po? Hindi masaya ang buhay araw-araw. Masaya ka ngayon, mamaya malungkot ka na. Pero sabi ng pastor, sandali ka lang dapat naging malungkot, minuto lang. Amen. Sa edad ko ito, naranasan ko na nasa gitna ako, napapalaman ako sa Diyos at kay Satanas. Amen. Hindi po natin na may tatagin ang buhay natin. Nasa gitna tayo ng Diyos at nasa gilid, nasa kanan ang Diyos at nasa kaliwa si Satan. Napakaraming problema at pagsubok na dumarating sa buhay ng tao, higit sa buhay ko. Pero isa lang ang alam, pumapalad po ako eh. Sa kabila ng lahat ng yun, kasama ko ang Diyos. Bulit ko sa umaga, nakikita mo yung mga bagay na gawa ng kaaway sa buhay mo, pero nakikita mo rin yung mga bagay ng pangako ng Diyos. Kung hindi ka lalalim sa Panginoon, araw-araw ka natalo sa laban ng buhay. Gusto ang alam ko lang, papalad ako higit sa marami. Kasi sa kabila ng ganyang kalagayan ko, may Diyos na patuloy na gumagawa. Hindi man masaya ang buhay sa mundo, pero sinasasabi ko sa inyo, masaya ang buhay sa piling ng Diyos. Sa Diyos po ang kabuhayan. Amen. Talaga napakabuti po ng Panginoon. Alalahanin po natin na tayo lahat na nasa Diyos, kasama ang mga likod ng Panginoon, kasama rin ang mga nanampalataya. Sinasabi po yan ng ating Panginoon Jesus sa John 16:33. Daranas tayo ng mga pag-usig kapigatian sa buhay. Pero lagi sinasabi ng ating Panginoon, magpakatatag tayo. Magpakatatag tayo. Napagtagoy ng payan ko na ang sanlibutan. At kung ikaw ay likod ng Diyos,
Mananampalataya ng Panginoon. Sa mga pagsubok, kung ikay lumalaban sa ating aklat ng Santiago 1:12. Mapalad ang taong nanatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umibig sa Kanya. Amen. Kaya po, panghawakan po natin ang mga verse na ito. Amen. Sapagkat tatanggap tayo ng buhay na ginagawa ng Panginoon. Kung tayo nanatili matatag sa mga pagsubok na dumating sa ating buhay. Palapakan po natin ang Panginoon. At isa na lang po. Una po si, sige siya. Palapakan po natin ang buhay natin sa buhay ni Sister Junalisa. Bilang kayo. Ang ihayagan, kabutihan po talaga ng Panginoon. Ang tunay nga po pagbulay-bulayan ko ito. Ito po ay bago pa na dumating yung panagpunan na yan. Tunay nga po ako lagi totoo po talaga yung Holy Spirit. Sinasabi sa akin sa aking pagtitinda na sa panahon ng mga tag-ulan, tag-hirap, talaga nga po pala tayo iba po talaga pala tayo sa iba po tayo ngayon ay kumikilala na sa Panginoon at yung mga hindi kumikilala sa Panginoon. Tayo po pala ng mga kumikilala sa Panginoon. Doon po pala nagpapakita sa atin. Yung oras po nang kailangan natin, di ba po, itong nagdang mga tag-hirap, alam natin ang price mo na hina. Kung po namin ang gawa ng Diyos, sa oras po pala ng tag-hirap, ang mundo ay tag-hirap, tayo po pala tagsagana. Naano ko po yun sabi ko, kasi dapat po mag-aalala ako kasi tag-hirap, tag-ina sa high school. Pero lagi ako sinasabihan ng Lord ko sa unang Biblia niya, kung doon po ako mag-alala kapag kando, nakikita ko na nawawalan ako ng tinta, huwag ako mag-alala. Kasi huwag ko akong titingin doon. Pag naman may mga hula, huwag ko akong titingin sa halip. Hintayin mo yung panahon kasi magpapadala ka. At maunawaan ko nung pag-ulan, sabi ko nga, hindi na lang parang walang tao. Hindi. Kasi lagi na ako nakausap na dadami yung tao. Sabi ko nga ang ginagawa ko lang, thank you Lord, thank you Lord. Pag pala tayo ng thank you Lord, thank you Lord. Lalo sa titilos. Pag parang imposible. Kaya sabi ko, ang galing, parang magpasalamat ka lang. Yung di ba dapat sasabihin, pero salamat, parang gano'n. Sabi ko, ang galing pala ng Diyos. Pag pala gano'n ang ginagawa mo, talagang magpumigilo siya. Kasi, nagpapasalamat ko talaga sa Panginoon. Ang marunong ko pala sa pagbabasa ng Biblia. Yan po talaga pala nakakahuga tayo. Ito po. Amen. Sabi ko nga, pag mahina, mangyari ko mahina. Ay sabi ni Lord ko, basa ko. Wala ko. Ganito lang, basa ko. Tapos pinag-una ko sa akin, kung titingnan niya. Kasi, iba ka sila. Ay, ako nga. Thank you, Lord. Masabi ko, ang galing. Napakadaming bumibili. Sabi ko, ay ganda. Hallelujah. Sabi ko, saan galing ko mga tao na ito? Sabi ko, Lord, salamat. Kasi ito pala yung sinasabi mo na magkaiba po talaga. Kasi yung katapat ko, di ba wala talaga sa wala sa ng Diyos, ganyan. Doon niya pinakita na talagang malakas yung kung tag-ulan, ganyan. Nagulat ako, wala sundin na. At ako may tingnan. Sabi ko, ano ganyan? Salamat. Sabi ko, thank you lang. Kaya ako pala, talaga sa pagbabasa natin ng Biblia, maaga pa lang. Hindi ko pala magbabasa ng Biblia, maaga pa lang natin talaga yung iwawagli. Kasi ang diablo, maraming yung mga tricks. Pero kapag talagang ang Diyos, pagulat pa lang natin, pag niya makita natin, ay wala. Thank you Lord, thank you Lord. Alam niyo ba, wala para huwag akong mapalo. Lagi naman, para huwag akong mapalo, makapagbasa ko ng Biblia. Kaya malakas ang ulan, gusto ng Diyos, magbasa ko ng Biblia. Yan, bumabot sa kanyang presensya, sabi ko na, kung bumabat, malakas ang ulan, kailangan magbasa tayo ng magbasa. Salamat sa Panginoon. Tunay nga po, talaga natin yun. Pero sabi ko, ang galing ng Diyos, talaga yun. Sa Diyos po lahat ang papuriyan at salamat po sa Panginoon Diyos. Amen. Napakabuti ng Panginoon sa narukasan po natin na nagkiyata sa buhay, lalo kung may mga bagyo at ulan. Huwag po tayo mag-alala dahil sinasabi ng Panginoon sa aklat ng Isaias na nagpapaulan ang Panginoon sa tamang panahon. Sige, pagbigyan na po natin sila. Amen. Palapakan po natin ang buhay na Diyos sa buhay ng extermining. Ano po, medyo pasok ng kaunti. Ang ulan po ay mahabagin. Bibigyan po siya ng chance. Di ba po, kung napagbasa, abot na
Gusto ko ipasalamat ko simula ng nangyari kay Baby. Grabe! Nung ano po Martes, umuwi ko siya ng bahay. Talagang, hindi niya po sinasabi na masakit ko yung ulo niya. Talagang napakabuti ng Panginoon na. Pagdating niya po, napahinga siya, tapos hindi niya sinasabi na masakit ang ulo niya. Tapos po, nangyari, kumain na siya. Tapos, nung bandang, basta, salamat sa Panginoon dahil gising po talaga kami lahat hanggang alas 11 mahigit na. Kung umihi po yung papa niya, ang minarinig ko yung papa niya umuungol. Tapos pinignan niya si Bibi. Ano na po sa higaan. Tumitigil po yung pagka niya. Tapos nangangalog siya. Sabi ng isa ko, sabi niya, "Uy, gising ka." Sabi ko, "Bakit?" Si DJ, nasa pag niya na bumagsak. Sabi ko, dito may naman ako na, salamat sa Panginoon yung kaba, na hindi yung katulad ko na wala akong Diyos na yung natatalanta ako. Kasi ang sabi ko, Jesus me, sabi ko, Lord, tulungan niyo po yung anak ko. Alam ko kung marami siyang pagkukulang, patawarin niyo po siya. Tapos iwas ako hindi sa kanya, tapos sumusuka na siya, tapos yung ganun-ganun siya, tapos hindi naman niya po kasi sinasabi, sobrang sakit ng ulo niya. Alam niyo po ba nangyari? Grabe talaga. Nung sabi ng mga kapatid niya, umiiyak na kasi wala na po siyang malay, wala na po. Hindi na po nila alam gagawin. Sabi ko, Jesus name, sabi ko gano'n. Sa Lord, sabi ko, Lord, alam ko po, Lord. Sabi niya po, ayan si BJ. Tapos po sinuhod namin siya sa baligtas doktor. Napakalakas ng ulan. Tapos napakaraming lumig dyan. Nung sumakay po ako sa tricycle lang, kumano na po yung mga paa niya, nakadiretso na. Tapos gumagaling yung sa amin, tapos yung mga ugat niya dito. Sabi ko, gumagaling siya, tapos tumirik yung mata niya. Sabi ko, Jesus, gano'n na ako ng gano'n. Sabi ko, Lord, tulungan niyo po yan ako. Alam niyo po ba yung nangyari sa Baligtas doktor? Binuwatan po siya ng kuya niya kasi umiiyak na rin. Sabi ko, Lord, kaya po ba sa anak ko? Nilabag siya dun sa may higaan ko. Kaya namin po napakabuti ng Panginoon. Sabi ko pa ng nurse doon, ano ba ito nakainom? Sabi ko, hindi po. Sabi ko, sobrang bago po kuya, gano'n po. Sabi ko, ano ba nangyari? Hindi ko po alam. Kasi nakita mo yung anak namin na pumagsuhin ako. 2 beses na po pala bumagsak siya sa higaan niya. Pero napakabuti ng Panginoon, sabi ng doktor. Sabi ko, magkano po ba yung mga babayaran? Sabi ko, wala po kami ano. Sabi ng doktor, 2,000 pa lang yan. Pero iba pa yung mga exam sa kanya. Sabi ko, Lord, alam ko po, nandiyan po kayo. Huwag niyo hayaan na ang din ng anak ko ay mataas. Sabi ko, gano'n. Talaga napakabuti ng Panginoon. Sabi ko, lahat po ng mga resulta ng kukunin sa kanyang dugo, ay negative niyo po lahat. Talagang lahat na yun. Ano kagad ng pagalaw ng Panginoon? Sabi na ba, uwi na tayo? Sabi ko, hindi ko sa Lord. Sabi ko, tuwan-tuwa ko yung doktor na lumabas. Sabi ko, sabi niya, Lord naman, okay. Sabi ko, hindi ko sa Lord. Sabi ko, wala nangyari yun sa buhay ng anak ko. Hindi ko mapakalayo ang isip ko na. Sabi ko, maglinggo na. Sabi ko, gusto ko ito papasalamat sa Lord na, sa buhay ko na natong talaga yung paggalaw ng Panginoon kagad-agad. Sabi ko, Lord, huwag mo hayaan na magdamag kami, pumili po kami ngayon din. Sabi ng doktor, sige, pwede na kayo hindi talaga sa Panginoon. Kaya salamat po sa oras na. Amen. Thank you po. Amen. Tayong mga nasa Panginoon, dapat po tayo magpakatatag. Amen. Sabi ng aklat ng mga 31 verse 24, magpakatatag kayo at nakasan ang inyong loob. Kayong kayabi, nag-itiwalang lubos. Magpakatatag po tayo. Amen. Dahil ang Diyos po tutulong po sa atin. Tayo mananampalataya. At wala pong ibang magpapagaling. Amen. Kundi ang Panginoon talaga po mapagaling. Una natin gawin, kung may mga sakit po tayo, kaya katiwang mga sa buhay sa Diyos po, una natin ilapit. At ang Diyos po ang magtuturo sa inyo kung saan niyo po siya dadalhin. Pero ang totoo talaga, ang Diyos po nagpapagaling. Amen. Sapagkat sinasabi po ng aklat ng awit 41, verse 3, siya rin ang tutulong kung siya ay magkasakit.
ang panghina ng iyang lakas ay ganap na ibabalik. Amen. Hindi pababayaan ko ng Lord yan. Kaya tayo mananampalataya, magtiwala tayo sa Diyos. Amen. Dahil ang Diyos patutulong, siya po ang magpapagaling. Binalik ang lakas, bumalik, magpuri tayo sa Panginoon. Palagpagan po natin ang Diyos na Lord. Pasensya na po sa mga hindi po nakaabot. Wala na po tayong oras. Handa nyo lang po ang iyong papasalamat sa sunod po na mga linggo. Palagpagan po natin ang buhay ng Diyos. Amen. Sa magpapahayag ng mga pangako po ng Panginoon sa buhay po ni Sister Arlene Osorman.